So yun magandang gabi po. My name is Rinel Maratas from Landmark Bible College, Baptist College. So this is my final exam in Bible Doctorate 2 in subject of Christology, and sasagot po tayo ng 5 katanungan na patungkol po dito po sa subject nito. Ang una pong katanungan is kailangan magbigay ng 3 bersikulo na magpapatunay na si Jesus Christ is Panginoon. Una po, is makikita natin dito sa book ng John. In John chapter 1 verse 1, the Bible says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Dito pa lang po sa umpisa na malinaw na si Jesus, yung Word, the Word, ay Diyos mismo. Hindi siya nilikha, nandiyan na siya in the beginning. Malinaw po sinasabi ng Bible na ang Panginoon daw po in the beginning. Una pa lang po, wala pa po yung Bible, wala pa po tayo dito na ang Panginoong Jesucristo is nandiyan na po. Di ba po? Kaya dito nililinaw sa verse 14, ang sabi, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full grace and truth. Di ba po, malinaw po dito na ang Panginoong Kristo natin is nagkatawang tao. Nagkatawang tao po siya. Example lang po natin is yung araw. Ang araw po, tanda po natin, may araw, may liwanag, at may init. Tatlo po yan, 3 distinct din po yan. Pero yung isang source nila, ganun din si Jesus. Distinct siya sa Ama, pero yung isa, yung pagka-Diyos nila. Di ba po? Pangalawa, dito sa John chapter 10 verse 30, malinaw po, John 10:30, kung may mga Bible po kayo, buksan nyo, sabi dito, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they, tama po ba ako? Yan, sorry po, 30 po pala, verse 30, sorry, sabi dito, I and my Father are one. Hindi lang ito unity of purpose, ito ay unity of essence. Kaya nga po dito sabi sa verse 33, the Jews answered him saying, for a good work we stone thee, not for blasphemy, and because that thou being a man makest thyself God. Di ba po, gusto siyang batuhin ng mga Hudyo dahil naiintindihan nila na inaangkin niya yung pagiging Diyos. Di ba po? Pero alam naman natin na ang Panginoon, talagang siya yung Diyos. Pero itong mga tao, itong mga Hudyo na to, iniisip nila na ang Panginoon natin is nagbablasphemy po. Kasi alam naman po nila na hindi mo pwede gamitin yung pangalan ng Diyos. Yabo. Kaya dito, parang 2 tao lang po yan na may parehong DNA. Yabo. Pero iisa lang yung nature nila. Alam naman natin yan. Si Jesus at ang Ama ay hindi lang magsundo. Yabo po. Dahil iisa ang kanilang divine nature. Then pangatlo, dito po sa 1 Timothy, 1 Timothy 3:16. Basahin po natin, 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Basahin po dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Di ba po, malinaw po ni sinabi na ito'y isang malakas na katotohanan na ang Diyos mismo is nagkatawang tao. Hindi lang siya nagpadala ng tao, siya mismo yung bumaba. Siya mismo yung bumaba para iligtas tayo. Parang lang po yan kagaya ng mga hari. Di ba po, na bumaba mula sa trono nila at nagbihis bilang isang ordinaryong tao, nagbihis bilang pulube. Para iligtas yung kanyang mga nasasakupan o para matesting niya. Hindi siya nagpadala ng iba, siya mismo yung pumunta. Di ba po? Para malaman niya yung katotohanan o para iligtas niya yung kanyang mga nasasakupan. Then, proceed tayo sa second question. Ano nga bang ibig sabihin ng that man is made in the image of God? Di ba po? Ano nga ba yun? Kung mabubuksan po natin yung ating mga talata sa libro ng Genesis, yan, sa book of Genesis chapter 1, talon po tayo sa unang-una,
Yan. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 1. Wait lang po ha. Genesis chapter 1. Yan, 1:27. Sabi po diyan, no, sa 1:27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Hindi tayo kamukha ng Diyos physically. Di ba po? Itong mukha ko, hindi po ito kamukha ng Diyos. Hindi po tayo kamukha ng Diyos physically dahil ang Diyos ay spirit. Pero tayo ay ginawa sa kanyang image sa paraan na una-una, may isip tayo. Ito yung tinatawag na intellect. Di ba po? Ano nga ba pag sinabing intellect? Ito yung nakakaisip ka, nakapagplano ka, lahat kaya mong isipin. Di ba po? Then pangalawa, yung may kalooban. O sa Ingles, yung will. Di ba po? Tayo po is nagagawa natin yung kagustuhan natin, nakakapili tayo. Di ba po? Marami tayong nagagawa kasi may free will tayo. Then pangatlo, yung damdamin. Di ba po? Yung emotion. Marunong magmahal, marunong masaktan, di ba po? Nalulungkot. Ganun din po ang Panginoon. Then last, yung may moral sense. Alam ang tama at alam ang mali. Alam naman po natin yan. Ang ibig sabihin po, tayo ay nilikha para i-reflect yung karakter ng Diyos. Di ba po? At magkaroon ng relasyon sa Kanya. Example natin. Parang yung salamin lang. Ang salamin ay hindi yung tao, kundi ito yung nire-reflect niya. Di ba po? Ang itsura ng tao, ganoon din tayo, hindi tayo Diyos. Di ba po? Pero nire-reflect natin yung kanyang attributes, kung ano yung meron siya nung nandito siya sa lupa. Di ba po? Then third question, yung difference between the soul and the spirit. Ano nga ba? Ano nga ba yung pinagkaiba nito? Ano po? Tanong po tayo sa Hebrews chapter 4 verse 12. And alam naman kung kabisado nyo po yun, pwede nyo pong i-recite. Dito po sa Hebrews 4:12, malinaw po nang sabi dito, yung kukunin natin yung dividing asunder, yung soul and spirit, 4:12. Yan. Dito po sabi, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So una-una, yung kaluluwa. Ito yung, alam naman po natin, ito ang seat ng personality natin. Diba po? Dito nanggagaling yung emotion, yung desires at yung decision mo. Diba po? At ikaw bilang individual. Ayun po yung meaning ng kaluluwa. Then pangalawa, yung spirit o yung espiritu. Ito ang part na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Di ba po? Bago pa lang ang banal na espiritu is wala sa atin. Di ba po? Pero once na tinanggap natin, ang banal na espiritu is nasa sa atin na. Kaya dito sa spirit, ito yung way para pag tayo nananalangin, may connection tayo sa Panginoon. Di ba po? Example natin, mga bumbilya o ilaw. Di ba po? Tandaan natin, yung bumbilya, ito na po yung bilog. Ito yung bumbilya. Ito yung pinaka-body niya o katawan niya. Then yung ilaw niya po, ito yung soul. Ito yung nagliliwanag. Dito naman po, nakikita yung personality mo. Yung personal mo na po yun. Then yung kuryente po, ito po yung spirit. Bakit? Kasi meron siyang connection sa source. Kasi kung wala yung spirit na yan, hindi buhay yung ilaw, hindi makikita. Kapag walang kuryente, hindi iilaw ang bumbilya. Ganun din ang tao na walang buhay na espiritu, walang tunay na connection sa Diyos. Di ba po? Then pangapat na tanong, magbigay o ano yung mga three difference in God's design for a man and woman. Una-una, ano ba yung role? Di ba po? Ano yung role ng babae at lalaki? Ephesians. Buksan po natin. Ephesians, yan. Ephesians chapter 5 verse 23. Malinaw po tinuturo ng Bible about sa mag-asawa. Sabi sa 23 muna, for the husband is the head of the wife. Malinaw po na sinasabi na ang kalalakihan o ang mga asawa na lalaki is dapat siya yung head ng tahanan.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ano po yun? Ang lalaki po ay tinawag na leader, at ang babae ay helper, o kanang kamay lang ng lalaki. Sa Genesis chapter 2 verse 18, di ba po, dito sinabi ng Panginoon na hindi pwede na sa lalaki is nag-iisa lang siya, kailangan niya ng helpmeet. Genesis chapter 2 verse 18. Sana 'yon? Genesis 2:18 ang sabi, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Hindi daw po nakakabuti sa lalaki na nag-iisa. And I will make him an helpmeet for him. At dito na po binigyan ng Panginoon si Eve. Para ano? Para may katulong po siya. Di ba po? Hindi ito tungkol sa pagiging mas mataas. Ito ay tungkol sa responsibility at order ng Panginoon. Di ba po? Then pangalawa, yung creation order. Ano nga ba ito? Balik tayo sa 1 Timothy. Ito yung pagkasunod-sunod naman po. 1 Timothy. Ayun. 1 Timothy chapter 2 verse 13. 2:13 sabi, for Adam was first formed, then Eve. Nauna daw po si Adam. Ito po yung order, ano ho. May design ang Diyos sa order ng creation. Hindi ito aksidente. Ano po? Ito ay may purpose sa leadership at structure. Parang foundation lang po yan ng bahay eh. Di ba po? Kung mali yung foundation, apektado ang buong structure. Di ba po? Ganun din yung sa pamilya. Ano po? Kaya napakaganda po no, ng gawa ng Panginoon. Then lastly, yung function and design. Una-una, ano ba yung function ng mga kalalakihan? Di ba po? Ang function ng mga tatay o yung mga kalalakihan, una-una is provider. Di ba po? Kasi siya po yung magiging padre de pamilya ng tahanang ito. Then pangalawa, siya po yung protector. Siya po yung magpoprotekta sa kanyang pamilya. Then lastly, of course, siya yung leader. Kagaya sa Panginoon, siya po yung leader ng simbahan. Then sa woman, ano nga ba yung ano ng mga kababaihan? Una-una, nurturer. Pangalawa, sila po ay helper. Then pangatlo, siya po is supporter. Di ba po? Ganun lang po yung function ng dalawa. Parang katawan po yan eh. Parang katawan lang din po natin yan. Iba-iba ang bahagi, pero nagtutulungan. Ang kamay at ang puso ay may magkaibang function, pero pare-parehong mahalaga. Di ba po? Ayun po yun, no? Yung difference nitong mga to. Then, on the last, ano po, no? Ano nga ba? What's blessing? Ano po yung blessing sa akin about sa subject na ito, sa Christology? Di ba po? Ano po, no? Isa sa pinakamalaking blessing sa akin ay yung pagkaunawa na ako ay ginawa sa image ng Diyos. Dahil dito po no, na nakikita ko na ang buhay ko ay may value at purpose. Apo, hindi ako aksidente. Ako po ay may design, kagaya sa Panginoon, na merong soul, spirit, and body. At meron din pong function. Di ba po? Then, at higit sa lahat, ang pagkakaalam na si Jesus, ang pagkakaalam na yan. Ang higit sa lahat, ang pagkakaalam na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao at nagbigay sa akin ng mas malalim na appreciation sa salvation ko. Ano po? Kasi na inisip ko na hindi lang basta-basta may nagligtas sa akin. Di ba po? Inisip ko na ang Diyos mismo ang bumaba para sa akin. Di ba po? Ang Diyos mismo is nagpakahirap sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Pinako sa krus, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Di ba po? Grabe yung paghihirap ng Panginoon. Dahil dito, na-challenge ako na mamuhay ng banal. Sumunod sa Kanya at gamitin ang buhay para sa Kanyang kalulatian. Di ba po? Ang subject po ng Christology ay naging foundation ng aking pananampalataya at nagpapatibay sa aking relasyon sa Diyos araw-araw. Yan po. Kaya nga po no, lalo kong natutunan na ang tamang doktorina po ay nagbubunga ng tamang pamumuhay. Kasi kung mali ang doktorina, kung mali ang turo, siguro mali rin ang buhay. Yan po. Kapag kilala mo kung sino ang tunay na Diyos, kung sino si Kristo, at kung sino ka sa Kanya, hindi ka madaling matitinag eh. Yan po. Ito pong doktorinang ito na nagdetermina
ng direction sa akin. Di ba po? At ang direction ng buhay natin ay dapat patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun, maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory po. Good night. God bless.